So, at ginagawa po natin dyan yan sa... Yeah, and we have the equipment, the facility to do it sa Lourdes. So, nagagawa po yung small incision, laparoscopic surgery sa Lourdes. So, ito, tanong, yung isa pa, marami nagtatanong tungkol sa tiyan. Dok, pag sumasakit ba yung tiyan, paano malalaman kapag ito ay for appendectomy na? Okay. Sa appendectomy, meron sequence yan eh. May typical na parang pattern yan. So, initially, it will start mismo yung tatawag natin sa epigastric, yung sa gitna. Then after some hours or days, pupunta yan sa right side, no? So, very, very unusual na magkaroon ka ng appendicitis sa left side. Although it can happen, no? Pero may congenital anomaly yan. Kadalasan talaga, more often than not, ang appendicitis nasa right lower quadrant, no? Nasa right side mo. So, kung may pain ka sa may right lower quadrant mo, sa may right lower side mo, tapos kasama doon, medyo walang ganang kumain, nagsusok ka. At saka ang very patognom, ang very crucial dun sa appendicitis, yung pain yan, tuloy-tuloy talaga yan. Pwedeng initially pabugso-bugso o kaya darating, mawawala, darating. Pwede yan sa initial stages, but there will come a time talagang pain yan, etso-diretso na talaga yan. So pag mga ganyan simptomas, don't hesitate to go to the emergency room, see a doctor kasi it's best na ma-clear ka na hindi appendicitis yan. Dok, yung po mga luslos at saka almoranas, ginagamot din po ng ano yan? Yung luslos o hernia, tinatawag natin dyan, no? Hernia. Maraming types of hernia yan. May inguinal, umbilical. But all of them are treated surgically. Hindi pwedeng gamutin yan. So, yun ang pinaka-importante. Pag may luslos ka, no, operasyon talaga yan. Hindi walang gamot na pwedeng gumamot yan. Kasi para sa kalaman ng lahat, yung katawan natin parang sako yan. It's like a bag, you know? Pag may hernia, yung pong bag na yun, may parts na manipis at hindi parang may space, may opening, ano? Yes. Tapos, pag gano'n yan, lalo na pag congenital, yung tinatawag natin, indirect. So, mayroong anatomical defect eh. Yung kaya nga yun ang term doon eh. May anatomical defect, kaya ang treatment, surgery, oo. Kailangan ayusin yun. Doc, good morning. Why bukol ako sa noo? Sa left side. Hindi naman matigas, medyo malambot. May pag-asa pa ba ito, Doc? Ayan. Kailangan makita natin yan. Punta So, kung may time kayo, punta kayo dun sa Lady of Lourdes, from between 3 p.m. to 4 p.m. Isi-screen namin kayo and tignan natin kung anong klaseng bukol yan. Ito, Doc, this is Remy, 18. May nasalat pong bukol yung boyfriend ko sa right breast ko. At kailangan na ba talaga tanggalin ito? Masakit ito kapag malapit na ang monthly mens. Well, considering na yun ang symptoms niya, no? May breast mass yan with accompanying pain. Usually, sabi ko nga, according to her, pag malapit ng regla, more often than not, most probably, hindi cancerous yan o tinatawag natin benign. Pero mas maganda pa rin, patingin sa doktor, no? Kasi pag ganito, siyempre, hindi natin nakikita eh. Pero chances are, given your age and the symptoms, most probably benign yan. No, fibrocystic. Yun ang term doon, fibrocystic. Pero it pays to have a concerned boyfriend, ano? Ayun nga, pero nga kung doktor rin yung boyfriend niya. Malamang doktor yan eh. Para ano, at least, but it's best to see a doctor. Yes. She's 18 and yeah. Doc, saan po ba, ayun, nasagot na kanina yung clinic, pero sabihin mo nga ulit, tinatanong yung clinic ni Dr. Garcia. Nasa room 11 ako, room 11 sa ground floor, sa Lady of Lourdes International Medical Center, dyan sa Barreto. So, every Thursday, 3 p.m. to 4 p.m., magsiscreening tayo dyan in time for the Foundation Day ng hospital. Dr. Gigi Laksamana. Hindi po. Gigi Garcia po. Ako po, Noel. Pinagsama tayo. Alright. Hindi, ito nice question eh. About landscaping daw. Can you perform landscaping? Di ba architect gumagawa niya? Oo, pero na kung anong i-landscape niya. May term na ganun eh. I-landscape niya. Siguro babae yan. Babae ba yan? Babae. Malamang dun nga yun. I think mga OB gynecologists nag-ano. Actually, may mga OB, may mga plastic surgeons rin yata. Pero Dr. Garcia can assess you para malaman kung kailangan. Kailangan ba talagang i-landscape? Hindi, para malaman. Para kung, and si Mary Ann, isa pang
tanong ni May Ann dito sa Facebook. Via Facebook ito, of 89.5. Doc, di po ako nabubuntis. Ano kaya ang maganda kong gawin? Maraming tanong dyan eh. Maraming pwedeng isagot dyan. Hindi siya nabubuntis. Kasi unang-una, para mabuntis, kailangan may partner ka, di ba? So, yun ang una. Pangalawa, kung talagang, pag sinamang hindi ka mabubuntis, dapat may trial period of at least 2 years. Pag 2 years talagang wala pa rin, but that is, doing regular, sexual, then ang best talaga dyan is magpa-work up na sa isang fertility expert. Pero pwede rin magpa-check up muna sa'yo for assessment. Pwede rin kung gusto nila. Sasagutin po sana namin ni DJ Double B yan last Thursday. Yeah. Kaya we realize hindi pala kami doktor. So, anyway, si DJ Tom is always willing to help at ganoon din si Dr. Gigi Garcia sa mga concern na to. Ang saya ng program natin ngayon. Unfortunately, it's time to say goodbye for okay. now. We've got a couple of minutes before we say goodbye. At alam nyo, same time, same channel next week. Next we'll Thursday. be back dito sa ating konsultang pangmedisina. I think we'll be having another specialist next week. Siguro pediatrician yata or internist ang next. Dr. Gigi Garcia, by the way, is the head of the surgery department ng Our Lady of Lourdes International Medical Center. Siya po ay isang diplomate, board certified member ng fellow po siya ng Philippine College of Surgeons. At siya po ay very active dito sa ating social civic circle sa Olongapo. Hindi lang po sa larangan ng medisina, pati sa paglilingkod sa bayan. Thank you very much, Dr. Noel Laksamana. And again, maraming salamat sa ating mga Do you have listeners. a contact number you can leave? Well, I'll give my contact number sa cellphone. It's 0918-904-7612. Yes, pag may humingi ng number mo, especially si May Ann, kasi she needs... You can just text me. There's no problem there. Lista ko lang, Doc, uli, yung number nyo. Okay, 0918-904-7612. 904-7612. Ayan. At lagi natin sinasabi, an ounce of prevention is worth a ton of cure. Kung kayo may nararamdaman, huwag nyo nang intayin lumala ito. If you're healthy now, be conscious about your health. Huwag nyo baliwalain yan. At pangalagaan po natin ito. At ang panawagan ng DOH ngayon, yung may mga anak na hindi pa nababakunahan, dalhin nyo po sa pinakamalapit yung health centers. Meron mga libreng bakuna, lalo na sa Tigdas. At yung mga may problema sa katawan, mga bukol-bukol dyan, o mga something na parang kakaiba sa pakiramdam ninyo, si Dr. Gigi Garcia will be available mamaya sa room 11 sa Our Lady of Lourdes International Medical Center. Nandiyan lang po sa Barrio Barreto yan, sa National Highway. Madaling makita. At with that, DJ Tom, pansamantala muna kami magpapaalam ni Dr. Gigi Garcia kasi nintay na siya ng marami niyang pasyente dito. Oo nga. Okay, Thank you very much, Thank you very much again. we had another very informative and very educational edition of Konsulta Pang Medisina. Again, thanks to Dr. Gigi Garcia and of course our resident doctor here sa Konsulta Pang Medisina radio program, Dr. Noel Husay Laksamana. Very So, much, sir. next week again, sir. Yes. All right. So, there you have it, people. That wraps up this edition, episode number 2 of Konsulta Pang Medisina. Good morning. Thank you and God bless po. 89.5 My Super K Radio. Worldwide Konsulta pang medisina. Konsulta pang medisina. is brought to you by Our Lady of Lourdes.